Coco? Ikaw na ba yan? Bati ni Sofia sa kapatid ng kanyang ex, na si Elmer. Oo, ako nga ito, Ate Sofia. Paglilinaw naman ni Coco sa kasalubong niyang magandang babae na nakasuot ng executive na kasautan. Ang laki ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na, Coco, sa nakilala ko noon. Puri niya sa binata. May iba pala ako. Si kuya mo, kumusta na siya? Wala pa akong balita sa kanya, ate. Simula kasing nagbakasyon ako rito sa Pinas. 2 taon ang nakakaraan. Ay di na kami nag-uusap. Paglalahad ni Coco. Bakit naman? What happened? 2 na nga lang kayong magkapatid eh. Wala pa kayong komunikasyon sa isa't isa? Nagtatakang tanong ni Sofia. Nag-away kasi kami the last time na umuwi ako dito. Nalaman ko na wala man lang siyang naipon na perang pinapadala ko sa kanya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ulirang ama si Mang Erning. Isa siyang driver ng jeep na halos gawing araw ng gabi, maitaguyod lang ang pamilya niya. Kung ang ilang trooper na katulad niya, nagiinuman matapos ang maghapong pamamasada. Iba siya sa kanila. Ang buong kita niya ay ibinibigay niya sa kanyang asawang si Aling Rosing upang pamili ng kanilang pangangailangan. Minsan nga ay di na siya nanananghalian, makatipid lang sa pansarili niyang gastos. Lalo na't mahinang pasada sa araw na yon. Erning, daan ka muna rito. Inom ka lang kahit isang baso. Anyaya ng kanyang makasamang driver sa pinapasukan niya. Sibang araw na lang mga pare, mahina kasing pasada ngayon. Sagot niya. Ikaw naman, Erning. Asikasuhin mo ang sarili mo. Alalahanin mong kalusugan natin. Ang puhunan natin sa ating trabaho. Wika ni Berting, ang presidente ng kanilang grupo. Magdira ka naman para sa sarili mo. Mamaya niyan, bigla ka nalang matumba sa daan. Paalala ni Lito. Malakas pa naman ako sa kalabaw. Kaya pa naman ang katawan ko. Pabiro nitong tugon sa mga sinabi ng kasamahan. Ikaw ang bahala. Huwag mong sabihin na di ka namin pinalalahanan na mag-relax. Dagdag ni Berting. Upang makaiwas sa walang kwentang alitan, minabuti na lang ni Mang Erning ang umalis sa grahe kung saan nag-inuman ng 3. Lasing na kasing mga ito, kaya't di nila alam ang kanilang pinagsasabi. Sa lahat ng mga driver doon, si Mang Erning ang pinakamatanda. Nag-aalala ang kanyang makasamahan sa sobrang sipag niya. Minsan kasi, kahit may nararamdaman sa katawan ay, hindi pa niya makuwang tumigil muna at magpatingin sa doktor. Sa kanya kasi ay, gastos lang daw yon. Subalit sadyang mapagbiro ang tadhana. Ika nga nila, kapag sobra kang mabait, magiging sanhi rito ng ikakapahamak mo. Kawawa naman ng mama. Nabangga niyang poste. Pagkukwento ng isang babae na nakakita sa pangyayari. Sabi nila, malayo pa ay nakita nilang pasuray-suray ang jeep niya sa daan. Dagdag pa ng isang matandang lalaki na nasa tindahan noon nang mangyaring aksidente. Dapat nagretiro na siya, matanda na kasi. Pinipilit pang magpasada kahit mainit ang panahon. Sabi pa ng may-ari ng tindahan. Ilang saglit lang ay dumating ang mga rescuers. Warak na warak ang harap ng jeep na minamaneho ni Mang Erning. Wala na siyang malay nang dadatnan siya ng mga ito. May mihinang pulso pang biktima. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital agad kung nais natin na mabuhay pa siya. Mungkahin ito. Pagtulungan yung kalasin ng manibela para may labas natin siya ng maayos. Utos ng kapitan ng mga rescuers. Yes, sir. Bumalik sa sasakyan ng isa sa kanila at pagbalik ay hawak na nito ang ilang kagamitan. Makaraan ng ilang minuto ay nailabas na nila si Mang Erning mula sa pagkakaipit niya sa manibela ng kanyang jeep. Bilisan niyo. Isakay niyo na siya agad sa ambulansya. Sabi ng medic. Habang nasa patient transport vehicle si Mang Erning, ay nilapatan nito ang CPR ng medic upang ma-revive ito. Gumising ka. Gumising ka. Kailangan ka pa ng pamilya mo. Wika nito.
Ngunit kahit anong subukang gawin ng Medikay na natiling walang malay ang matanda, inaantay lamang niyang madala siya sa ospital bago siya bawiin ng buhay. Dead on arrival si Mang Erning. Nawalan na ng asawa si Aling Rosing at ama sina Elmer at Coco. Nung araw na yun ay balisa si Aling Rosing. Nabasag niya kasi ang baso. Natangan niya kanina nang dumula sa pagkakahawak niya at tuluyang bumagsak sa sahig. Diyos ko, huwag mo sana pahintulutan na may mangyaring masama sa asawa ko. Dasal niya. Kinagabihan, ito ng gabi ay di pa dumarating si Mang Erning. Inay, wala pa ba si Itay? Tanong ni Elmer. Wala pa nga anak. Sagot ni Aling Rosing. Baka po may nangyari sa kanya. Inosenteng sabi ni Coco na noong mga oras na yon ay abala sa paglalaro. Huwag mong sabihin yan, Coco. Uwi ang Itay niyo ngayong gabi. Ngunit kahit anong paghaharang ng inay nila sa masamang pangitain ay masamang balita pa rin ang dumating sa kanila. Wala nang Itay niyong mga anak. Umiyak na sabi ni Aling Rosing kina Elmer at Coco. Anong nangyari sa kanya, inay? Tanong ni Elmer. Umatake daw ang high blood niya. Dahilan para mawalan siya ng kontrol sa manibela. At may ibanggahan niyang jeep niya sa isang poste. Malungkot na paglalahad nito. Itay! Itay! Bakit iniwan mo kami? Palaw ni Elmer habang ang bunso niyang kapatid na si Coco ay tahimik na lumuluwa sa isang sulok ng kanilang bahay. Huwag kayong mag-alala mga anak. Andito pa naman ako sa piling niyo. Gagawin ko ang lahat para makatapos kayo ng pag-aaral. Ngako ni Aling Rosing sa dalawang bata. 10 taon noon si Elmer at 5 taon naman si Coco nang pumanaw ang kanilang Itay na si Mang Erning sa isang aksidente. Gaya ng sinabi ng kanilang inay, ginawa nito ang lahat para maitaguyod ang kanyang pamilya ngayon at wala ng kanyang asawa. Kain na kayo rito mga ining. Mura lang ang ulam namin. Pangumbinsi ni Aling Rosing sa mga estudyanteng nagdaraanan sa harap ng karinderya kung saan siya nagtatrabaho. Rosing, galingan mo naman sa pagbebenta. Kukunti pa lang ang kumakain sa atin. Utos ng kayang among masungit. Opo ma'am, pag-iigihan ko pa po. Subalit sadyang di magaling na tagabenta si Aling Rosing. Halos wala siyang mahikayat na kumain sa pwesto nila. Paano ay, di naman talaga masarap ang luto ng kusinero nila. Hindi naglaon na itinanggal siya at napilitang maghanap muli ng panibagong pagkakakitaan. Teka Rosing, may alam akong trabahong maaring nababagay sa'yo. Wika ni Aling Inday. May-ari ng sari-sari store malapit sa bahay nila. Sure ako na kayang-kaya mo ito. Dagdag pa niya. Ano pong trabaho yan, Aling Inday? Usisa niya. Kahera sa isang department store. Di ba nakapagtapos ka naman ng high school at may alam ka naman sa math? Paniniguro ng matandang babae. Opo, sagot naman niya nang walang alinlangan. Di kaya mo nga. Saan pa ako pwedeng mag-apply? Tanong ni Aling Rosing. Teka, at tatawagan ko saglit ang kaibigan ko. Siya kasing may-ari ng department store. Huwag ka munang umalis para malaman mo kung anong sasabihin niya. Sige po, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa kabutihang ipinapakita niyo sa akin. Nako, saka na kapag nakapag-umpisa ka na bilang kahera. Pumasok ito saglit sa loob ng kanilang bahay. Habang si Aling Rosing naman ay umupo sa upuan na nasa tabi ng tindahan. Maganda kong matanggap siya bilang kahera. Sigurado naman na medyo malaki ang sahod kumpara sa ibang mga trabahong napasukan niya noon. Bulong niya sa kanyang sarili. Makakapagpatuloy na ng pag-aaral si Bunso. Hindi ko kasi kaya silang pagsabay na pag-aaralin kapag kakapirangot lang ang sahod ko. Maya't maya lang ay lumabas na si Aling Inday. O Rosing, magtungo ka na lang daw bukas sa Cubao. Hanapin mo si Connie. Siya yung kaibigan ko. Pwede ka na daw magsimula. Balita nito. Salamat po. Salamat sa tulong niyo. Walang anuman Rosing. Katulad mo rin ako dati. Nung maaga akong nabalo ay mag-isa akong itinaguyod ang aking mga anak.
Sao ng Diyos ay, napagtapos ko na rin sila sa kolehiyo. Ang isa ay, ihinyero na sa Dubai at ang bunso ko naman ay manager ng bangko. Pagmamalaki niya kay Aling Rosing. Hulog po kayo ng langit sa akin. Di ko po makakalimutan ang tulong na ibinigay niyo habang ako ay nabubuhay. Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, kagalakan kong tumulong sa kapwang nangangailangan katulad mo. Naging abala si Aling Rosing sa bago niyang trabaho ng mga sumunod na araw. Hinahati niya muna si Elmer sa eskwelahan at iniiwan niya naman si Coco sa kanilang kapitbahay. Saka siya pumapasok sa department store. Sa unang buwan pa lang ay pinupuri siya dahil sa kanyang kasipagan ng may-ari. Mag-day off ka naman minsan, Rosing. Hindi ka na ata nagpapahinga. Puna nito sa kanya isang araw na medyo hindi gaanong marami ang namimili. Sayang din po kasi ang sasahurin ko sa araw na liliban ka ko, ma'am. Pangangatwiran nito. Remember, health is wealth. Paalala nito sa kanya. Salamat po sa concern niyo, ma'am. Pero pakiramdam ko ay para akong si Superwoman. Lalo na't nakikita ko ang mga anak ko na masaya. Pabirong sagot niya rito. Ikaw talaga, Rosing. Nakuha mo pong magpatawa. At kitang-kita sa mukha mo na stressed ka na. Hayaan niyo, ma'am. Pag-isipan ko pang mungkahin niyo. Buwan ang lumipas ay ganun pa rin kasigasig si Aling Rosing sa pagiging kahera. Overtime dito. Overtime doon. Minsan nga ay pinapakiusapan na lang niya ang kaibigang si Aida na mas bata sa kanya ng 10 taon para sunduin si Albert sa paaralan dahil gagabihin siya. Sorry, Aida. Naabala na naman kita. Paghingi nito ng paumanhin. Walang anuman, Rosing. Along the way lang naman ang eskwelahan ni Elmer kapag pauwi ako mula sa opisina. Kaya okay lang. Wika ng kaibigan. Makakabawi rin ako sa iyo balang araw. Sagot niya. Ngumiti na lamang ang matalik na kaibigan. Dahil sa iba yung sipag na ipinapakita ni Aling Rosing bilang kahera, ay naging employee of the month siya ng ilang beses. At dahil sa award na natanggap ay, na-promote ito bilang head cashier. Wow, hindi ka na talaga maabot, friend. Puri ng isa sa mga kasamahan niya. Oo nga, Rosing. Ano nga bang sekreto mo sa iyong tagumpay? Usisa ng isa sa mga cashier na sinusupervise niya na ngayon. Ang aking mga anak, wala akong ibang hangad sa buhay kundi ang makita silang makatapos sa kanilang pag-aaral. Ito lang kasi ang tanging may pamamana ko sa kanila. Sagot niya. Siguro naman, magbabakasyon ka niya ng saglitan. Kailangan pagtuunan mo naman ng oras ng iyong pamilya. Mungkahin ng kanyang kahera. Mamaya yan, hindi ka na nila kilala. When was the last time ba na namasyal kayo ng mga anak mo sa mall o nanood ng sine? Tanong ng kasama niya sa kanyang trabaho. Napaisip bigla si Aling Rosing sa sinabi nito. Hindi naman sigurong kabawasan sa kanyang sahod ang pagliban ng isang araw lang. Alam niyo, may punto kayo. Sige na nga. This coming Saturday ay gagamitin ko ang isang day off. Ipapasyal ko sila sa Luneta. Tapos pupunta kami sa Mega Mall. Good! Sa wakas ay nakumbinsi ka namin. Tandaan mo lagi, oras ang isang bagay kapag nawalay, hindi na natin kayang ibalik. Paalala ng kaibigang kahera niya. Well, for now, let's enjoy itong party. Palagay ko kayong dalawa naman ang susunod na mahirang na employee of the month. Pabiro niyang sabi sa kanyang mga kausap. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Nang sumapit ang Sabado ay, dinala niya sina Elmer at Coco sa park at sa mall. Masayang-masaya ang mga bata dahil nakasama nila ang kanilang inay kahit isang araw. Isang alaala na kailanman ay di nila makakalimutan. Tigib na sana ng kaligayahan ng kanilang pamilya dahil sa pag-angat ng kanilang estado sa buhay. Datapwat isang balitang gigimbal kina Elmer at Coco na muling magdadala sa buhay nila ng kalungkutan. Isang balita na magpapabago sa takbo ng kapalaran nilang pareho. Abala ng araw na yun si Aling Rosing sa pagtuturo ng bagong kahera. Aalis sana ito sa pagkakaupo sa harapan ng cash register nang biglang magdilim ang kanyang paningin. Sanhi upang siya ay mahilo at matumba. Ma'am Rosing! Ma'am Rosing!
Sigaw ng kaibigan niyang kahera na pilit na gumigising sa kanya. Tumawag na lang kayo ng doktor. Utos ng kanilang manager. Samantala, dalhin niyo muna sa klinik natin sa likod. Dagdag nito. Agad namang tumalima ang dalawang lalaki na empleyado rin sa department store. Binuhat nila ito. Nang dumating ang doktor ay, nilapatan niya si Aling Rosing ng paunang lunas. Unti-unti naman itong nagkamalay, kaya't di na siya dinala sa ospital. Overwork at sobrang pagod ang dahilan kung bakit ka nahilo. Diagnose ng doktor. Siguro ay makakabuti muna sa iyo ang magpa-check up sa ospital para malaman natin kung may iba pang mga dahilan. Mungkahi pa nito. Paano pong trabaho ko? Sino magtuturo sa mga bagong kahera? Pag-aalala nitong tanong sa manager niya. No worries, Rosing. Dahil isa kang ulirang empleyado ay sasagutin ng kumpanyang lahat. And personally, I will grant you a 1-week sick leave with pay. Sagot ng kanyang head. Salamat po, ma'am. Sabi ni Aling Rosing. O hayan, kaya't wala ka ng dahilan para pagpatingin kay Doc sa ospital. Pabirong sabi ng kaibigan niyang kahera. Nang sumunod na araw ay nagtungo sa ospital si Aling Rosing. Nahintakutan siya kasi nangyari at ayaw na nitong maulit pa yun. Nasa high school pa lang sa Elmer at Coco naman ay sa elementarya. Hindi pa napapanahon na iwanan niya sila. Rosita Jimenez. Tawag ng nurse sa nursing station. Ako po yun, ma'am. Kabadong sagot niya. Kayo na pong susunod. Tumayo si Aling Rosing sa kinaupuan at naglakad patungo sa klinik ni Dr. Jesus. Kumusta ang pakiramdam niyo sa ngayon? Pag-uusisa nito. Medyo okay naman po. Tugon niya sa doktor. Ma'am, wag po sana kayong mabibigla sa sasabihin ko. Bungad ni Dr. Jesus. Kinabahan si Aling Rosing sa narinig. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Malubabang sakit ko, Dok. Paglilinaw niya. Tinignan muna ni Dr. Jesus ang papel na hawak niya. Humugot ito ng lakas para masabi kay Aling Rosing ang dapat niyang sabihin. Ayon kasi sa resulta ng test ay, may cancer po kayo sa dugo. Wika ng doktor. Halos mahimatay si Aling Rosing sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Sigurado po ba kayo, Dok? Kung ang pagbabasihan ay ang papel na hawak ko. Opo. Paniniguro nito. Ilang buwan na lang pa akong mabubuhay. Malungkot niyang tanong. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. 6 na buwan na lang, ma'am. 6 na buwan, Dok? Sadyang napakaikling panahon para makasama ko ang mga anak ko. Wala na nga silang amay. Mawawala pa ako sa buhay nila. Trader ang sakit na cancer. Subalit marami pa rin ang gumagaling mula rito sa tamang paggagamot. Magastos po yun, Dok. Maubos po ang ipon ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Basta naisin ko pa po na antayin na lang ang oras ko. Gugulin ko na lang ang mga nalalabing araw ko kapiling ang mga mahal ko sa buhay. Mariing sagot ni Aling Rosing. Sigurado po ba kayo dyan sa pasya nyo? Maari naman natin kasing kunin sa uri ng medication na masyadong mahal. Tapos ay i-monitor natin kung anong epekto nito sa katawan nyo. Mungkahi ni Dr. Jesus. Lumiwanag saglit ang mukha ni Aling Rosing. Nakasilip ito sa maliit na pag-asa na maaari pa siyang gumaling. Sige po, Dok. Kung sa tingin niyo ay makakabuti ito sa akin ay, yun na lang munang gawin natin. Sang-ayon ni Aling Rosing. Nang umuwi ng araw na yun si Aling Rosing ay niyakap niya ng mahigpit sina Elmer at Coco. Inay, bakit po? Nagtatakang tanong ni Coco. Wala lang, anak. Miss ko lang kayo ni Kuya Elmer mo. Pagsisinungaling niya. Sure ka ba dyan, Inay? Pangungulit ni Elmer. Oo, Elmer. Basta tandaan mo palagi na ikaw ang panganay. Alagaan mo yung kapatid mong si Coco. Nakakatakot naman yung sinasabi mo, Inay. Para ka nang nagpapaalam yan. Sabi ni Elmer. Hay nako, tigilan na nga natin itong drama. Kainin niyo na lang itong dala ko na pasalubong. Pag-iba ni Aling Rosing nang mahalata niya na may ideyang panganay niyang anak sa kanyang sinasabi.
Dumaan ng mga araw, nagsimula na sa kanyang paggagamot si Aling Rosing. Unti-unti naman itong nakaramdam ng pagbabago sa kalusugan niya. Halos din na nga siya pumapasok sa trabaho. Binigyan siya ng special schedule ng may-ari. Matapos malaman nitong dinadaling niyang karamdaman. Wala siyang ginawa, kundi bantayan si Coco na noon ay mas nangailangan ng atensyon niya kaysa kay Elmer na nasa grade 9 na. Kumustang araw mo sa school, Coco? Anong natutunan mo today? Magaling na po ako sa math, inay. Balang araw magiging ininyero ako. Pagmamalaki nito sa kanyang inay, nang minsang sunduin niya ito sa eskwelahan. Ano namang klaseng ininyero ang gusto mong maging? Mechanical engineer po. Gusto ko po maging kauna-unahang Pinoy na magde-design ng kotse. Isang kakaibang kotse na tumatakbo sa pamamagitan ng gas at kuryente. Paliwanag ni Coco sa kanyang mahal na inay. Kaagapay mo ako dyan sa pangarap mo, anak. Basta lagi mong tandaan, kahit wala ng inay, ipagpatuloy mo pa rin ang pag-abot dito. Bilin ni Aling Rosing sa kanyang bunsong anak, habang nangingilid naman ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ka po malungkot, inay? Hindi ba dapat masaya ka? Kasi malapit na akong magtapos sa elementarya. Sa susunod na taon ay high school na po ako. Pagtataka ni Coco. Ito ay luha ng kaligayahan, Coco. Proud ako na kahit bata ka pa may pangarap ka na sa buhay. Pagtatakip ni Aling Rosing. Dahil magaling ang doktor ni Aling Rosing, ay humaba ang buhay nito ng ilang taon. Naging magandang epekto ng binigay niyang gamot rito. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Inuntay lang pala ni Aling Rosing na makatungtong ng grade 9 si Coco bago ito tuluyang na maalam. Matapos kasi itong mag-recover at naging cancer-free 1 taon ang nakakaraan, ay biglang binalikan ito ng kanyang karamdaman. Inabuso na naman niya kasi ang kanyang sarili sa trabaho. Matapos malaman na okay na siya. Ano nang gagawin natin, Kuya Elmer? Nawala na nga si Itay sa atin ay. Kinuha pa ni God si inay. Malungkot na tanong ni Coco. Lumaban, siya nang gagawin natin. Lalaban tayo at harapin ang mundo ng magkasama. Hinding-hindi kita pababayaan, kapatid ko. Pangako yan. Sagot ni Elmer. Inakbayan niya si Coco habang naglalakad sila pauwi sa kanilang bahay. Nagtatrabaho noon si Elmer bilang construction worker nang pumanaw ang kanilang inay Rosing. Siisip niya, alam nitong malaking pagsubok ang kaharapin nilang magkapatid, pero naniniwala rin siya na basta't magkatuwang sila'y maggagapi nila ito. Nang makapagtapos ng high school si Coco ay tuloy na itong sumuko na matutupad niyang pangarap niyang maging mechanical engineer. Napansin kasi nito na halos kahit kalabaw ang kanyang Kuya Elmer makapagtapos lang siya sa high school. Isang gabi, habang kumakain sila ng kanyang Kuya Elmer ng hapunan, ay pinagtapat nito ang kanyang saloobin. Kuya Elmer, maaari ba kitang makausap? Ano yun, bunso? Meron sana akong mahalagang sasabihin. Pagpapatuloy nito. Tungkol sa naman ito? Nagtatakang tanong ng kanyang kuya. Tungkol po sa pag-aaral ko. Oh, di ba magkokoleyo ka na sa susunod na pasukan? Paglilinaw ng kanyang Kuya Elmer. Ano nga palang napupusuan mong kukunin na kurso? Natigilan saglit si Coco bago ito nakasagot muli. Hindi na po ako mag-aaral ng kolehiyo. Pautal na pagtatapat nito. Ano? Ulitin mo ngang sinabi mo? Galit na sabi ng Kuya Elmer niya. Hindi na po ako. Tumigil ka, bunso. Kahit anong mangyari ay magkokoleyo ka. Ikaw ang kaunahang magtatapos ng kolehiyo sa angka natin. Nanggagaliitin na sabad ng kuya niya. Itataguyod ko ang pag-aaral mo tulad ng pangako ko kay inay nung nabubuhay pa siya. Huwag na huwag kang tutulad sa akin, ha. Pinili magtrabaho pagkatapos graduate ng high school. Dagdag pa nito. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ng ate Sofia mo? Gusto niya kasi na mag-aaral ng kolehiyo ngunit tumanggi ako. Mas ninais ko pa na maging construction worker para matustusan ang pag-aaral mo, bunso. Tapos ay malalaman ko na tutulad ka rin sa akin. Ang sagot ko dyan ay tutol ako sa balak mo. Wala nang pangatwiran nang maririnig ko pa mula sa'yo. Tapos ng usapan na ito. Tumayo ang kanyang kuya mula sa pagkainan na hindi man lang nito naubos ang kanyang kinakain.
Naiwan si Coco na naguguluhan kung anong dapat na pagpapaliwanag ang gagawin niya para makumbinsi ang Kuya Elmer niya. Inay, bakit ganitong nangyayari sa amin ni Coco? Ano kayang nag-udyok sa kanya na huwag magpatuloy sa pagkokoleyo? Tanong nito habang nakatingin siya sa langit. Tutuparin ko po ang ipinangako ko sa inyo ni Inay. Kahit ikamatay ko pa, itataguyod ko ang pag-aaral ng aking bunso. Nakailang sindi ng sigarilyo si Elmer. Bago ito nagpa siyang matulog na. Maaga pa siya bukas gigising kasi malayo ang construction site sa kanilang bahay. Mabigat ang loob na nilisan niyang bahay nila ng umaga na yun. Nanatili sa kanyang isipan ang mga binataong salita ng kanyang bunsong kapatid na si Coco. Coco, gagawin ko ang lahat para matupad mong pangarap mo. Bulong nito sa sarili habang papalabas siya ng gate. Samantala si Bunso naman ay may sariling lakad nung araw na yon. Paghanap siya ng trabaho para makatulong sa kanyang kuya. Sorry kuya, kailangan kong gawin ito. Ayaw ko kasing nakikita na nihirapan ka. Hindi mo man aminin ay pagod na pagod ka na. Nais mo rin ay harapin ang sarili mong pangarap. Sabi ni Coco sa kanyang sarili. Nung araw ay naging abala siya sa paglibot sa bayan. Sinubukan niyang mamasukan sa lahat ng alam niyang bakanting trabaho. Ngunit bigo siyang makakuha ng trabaho. Hanggang sa may makita siyang anunsyo na nakapaskil sa isang bulletin board sa kanilang munisipyo. TESDA Scholarship. Inanyayahan ng lahat ng kwalipikadong high school graduate na mag-apply sa scholarship. Sasagutin ng TESDA ang iyong pag-aaral sa diploma for automotive mechanic. Marahang basa ni Coco. Ito ng chance ko na ipagpatuloy ang pagiging engineer ko. Mag-aral muna ako sa TESDA. Tapos nanay, mangibang bansa ako. Kapag may sapat na akong pera, kukuha ulit ako ng kursong mechanical engineering. Pagpapatuloy niya. Masayang umuwi si Coco kahit bigo ito sa paghanap ng trabaho. Nakahanap na ng kasi ng solusyon sa pinagtatalunan nilang magkuya kagabi. Gabi na nang makarating ang Kuya Elmer niya. Matapos silang maghapunan ay kinausap niya ulit ito. Kuya Elmer, pasensya ka na sa sinabi ko kagabi. Iniisip ko lang naman na nahirapan ka na sa pagpapaaral sa akin. Kaya naisipan ko na tumigil muna sa pag-aaral ko. Sabi ni Coco. Lumiwanag ang mukha ni Elmer. Ngayon naintindihan mo na ang kahalaga ng nakapagtapos sa kolehiyo? Tanong ng kuya niya. Oo kuya, iyon nga lang ay. Ayaw ko pa rin naghirap ka sa kakatrabaho. Paliwanag ni Coco. Aminin ko, tamang hinuha mo na medyo kinakapos tayo sa pera. Subalit hindi ibig sabihin nito na sumusuko na ako. Naiintindihan ko po. Kaya nga naghanap ako ng kasagutan sa ating problema. Anong ibig mong sabihin? Gulat na usisan ng Kuya Elmer niya. TESDA kuya. Narinig niyo ba ang tungkol sa TESDA? Oo. Nung high school ako ay nabilitaan ko ang tungkol dyan. Paano makakatulong ang TESDA sa atin? Namimigay kasi sila ng scholarship. Yun nga lang ang sagot nila ay bahagi ng gastusin. Sa atin manggagaling ang bayarin sa pamasahe at pag-apply sa national certification. Paliwanag ni Coco. Ang problema lang ay sa ibang bayan pa ang eskwelahan nila. Mahal ang pamasahe na gagastusin ko araw-araw. Dagdag niya pa. Tapos, ilang taon ka mag-aaral? Tanong ni Elmer sa kanyang bunsong kapatid. 3 taon po. Ano naman plano mo pag natapos ka dyan? Mag-abroad po ako. Alam ko kasi na mataas ang sahod ng mga kwalipikadong automotive mechanics, lalo na yung mga TESDA national certificates. Maigi yung naisip mo, bunso. Sige, tutulungan kita. Salamat, kuya. Nabigyan na rin ng sagot ang problema nilang magkapatid. Makapagpatuloy na sa pag-aaral si Coco nang hindi nabibigatan si Elmer. 3 taon nang may maraming pagsubok na ginugol si Coco sa pag-aaral sa TESDA. Andiyan yung hindi siya kumakain ng tanghalian. At mga panahon na humiram siya ng gamit sa kasamahan para lang mapagkasyang pera na naiabot ng Kuya Elmer niya. Sa wakas ay dumating na araw na kailangan niya ng mag-ibang bansa. Kuya, magtatapos na pala ako sa katapusan. Tapos ang plano ko po ay mag-apply na rin ako papuntang Saudi. Nabasa ko kasi sa dyaryo na
May isang kumpanya doon na nangangailangan ng automotive mechanics. Pagbabalita niya sa kapatid. Kaya pa ba natin? Dagdag niya pa. Hindi agad nakasagot ang Kuya Elmer. Nag-isip muna ito ng mabuti bago sumagot. Oo naman bunso, susuportahan kita hanggang sa abot ng aking makakaya. Paniniguro nito. Sige kuya, pangako. Pag nasa Saudi na ako, magpapadala ako ng pera sa'yo para mabayaran ko lahat ng sakripisyo mo para sa akin at mapagawa mo rin itong lumang bahay natin. Basta galingan mo lang, bunso. Magkasama nating tutuparin ang pangarap mo. Sagot ng Kuya Elmer niya. Lingid sa kalaman ni Coco ay di makatulog ang kuya niya ng gabing yon. Hindi niya kasi alam kung saan niya kukunin ang pangtustos sa gastusin nilang magkapatid, lalong-lalo ng pag-abroad ni Bunso. Inay, itay, kung saan man kayo, ipagdasal niyo naman na makahanap ako ng paraan para may pambayad si Coco sa plano niyang pagtatrabaho sa Saudi. Ito na kasing katuparan ng matagal niya ng pinapangarap simula nung siya'y bata pa. Hiling ni Elmer sa kanyang mga magulang na namayapan na. Dumating ang katapusan ng buwan, graduation ni Coco sa TESDA. Congratulations bunso, sa wakas ay may national certificate ka na rin mula sa TESDA. Pati ng Kuya Elmer niya. Salamat kuya. Hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito kung hindi sa tulong mo. Sagot ni Coco. Okay lang yun bunso, tulad ng lagi kong sinasabi. Walang iwanan tayong magkapatid. Magkasama nating aabutin ang mapangarap natin sa buhay. Paalala nito habang naluluha. O kuya, walang iyakin Jimenez. Pabirong banag niya para tumawa naman ito. Loko ka talaga, tears of joy lang ito. Tugon nito. Siya nga pala, bago ko tuluyang makalimutan, may dinukot ito mula sa kanyang bag. Ito ng pang-placement fee para sa Saudi. Pahayag nito habang inaabot sa kapatid ang isang envelope na naglalaman ng pera. Talaga kuya? Oo, hindi ba't pinangako ko sa'yo na gagawa ko ng paraan? Ayan na. Pero saan galing ito? Tanong ni Coco. Aminin sana ni Elmer nung mga oras na yun, ngunit natigilan siya. Alam niya kasi na mataas ang pride ng kapatid kapag nalaman nito na nangutang siya. Hindi niya ito tatanggapin, kaya't napilitan na lang siyang magsinungaling. Sa insurance ni inay, nalaman ko kasi na nagbabayad pala siya ng policy niya habang siya'y head cashier sa department store. Nang tawagan ko ang insurance company ay sinabihan ako na isumite ang mga kaukulang dokumento para maklaim ko. At ito na nga yung pera mula doon. Paliwanag niya kay Coco. Mabuti naman kung ganun, at least di ka na mahirapang mag-ipon kuya. Kahit pagbutihan mo dun sa Saudi. Pangako kuya, gagawin ko ang lahat para umangat ang pamumuhay natin nang di mo na kailangang magtrabaho bilang construction worker. Di nagtagal ay flight na ni Coco. Hinatid siya ng Kuya Elmer niya sa airport. Alagaan mo sarili mo doon bunso. Bili nito. Ikaw din kuya. Baka naman pag wala ako ay puros inuman na lang ang atupagin mo. Biro ni Coco. Hoy, hindi ako lasinggero. Chick bird lang. Pataong sagot ni Elmer. Agad namang na-promote si Coco makaraan ng ilang buwan. Nagustuhan kasi ng amo niya ang kayang galing sa pagkukumpuni ng sasakyan at ang sipag nito sa trabaho. Nagpadala na itong ng pera sa kanyang kuya. Binili niya ang iba roon ay gastusin sa pagpapaayos ng kanilang lumang bahay. Ang natitira naman sa kanyang sahod ay iniipon naman niya para sa pag-aaral niya ng mechanical engineering. Makalipas ang 3 taon ay natapos ang kanyang kontrata. Nag-decide si Coco na umuwi ng Pilipinas upang simulan naman ang ikalawang bahagi ng kanyang plano para sa katuparan ng kanyang pangarap. Inakala niya na tapos na rin ang pinapagawa nilang bahay. Ayon naman kasi ang mga larawan na pinapadala ng Kuya Elmer niya ay gano'n na nga ang inaasahan niya. Ngunit magugulat siya sa madadatnan niya. Kuya Elmer! Tawag ni Coco. Subalit walang sumasagot. Mukha yatang ilang tao at bakit ganito yung bahay? Bulong niya sa sarili. Ano na nangyari sa perang pinadala ko? Dagdag pa nito. Nilibot ni Coco ang buong kabahayan. Nakita niyang makaraan ng 3 taon ay
Parang dati pa rin ang itsura nito mula nung umalis siya. Nakaramdam siya ng puot sa nakita. Parang nauwi kasi sa wala ang perang pinaghirapan niya at pinadala sa Kuya Elmer niya. Naupo siya sa bangkito na nasa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Inantay nito ang pagdating ng kanyang kuya. Takip silim na dumating si Elmer. Pagod na pagod ito mula sa kakatrabaho maghapon at sa malayong biyahe. Kuya, kumusta ka na? Isang pamilyar na tinig ang narinig ni Elmer mula sa kanyang likuran. Coco? Bunso? Paniniguro nito. Oo, ako nga kuya. Mababanaag ang galit na tono ng kanyang pananalita. Kailan ka pa dumating? Usisa ni Elmer. Kanina lang kuya. Hindi na ako nagpasundo kasi alam ko naman na busy ka sa construction site. Kumusta ka na? Tanong nito na medyo nangangatalang boses. Okay lang naman ako. May gusto lang sana akong itanong kuya. Maaari bang muupo ka dito sa tabi ko at nang makapag-usap tayo? Hiling nito. Oo naman punso. Ano yun? Saan mo dinadalang perang pinapadala ko sa'yo? Walang patumpik-tumpik na usisa nito. Nagulat sa Elmer sa sinabi ng bunsong kapatid. Subalit ginawa niya ang kayang makakaya upang maipaliwanag kung bakit. Ha? Bakit hindi ka pumakasagot? Winaldas mo lang ba ito sa bisyo mo? Pag-akusa ni Coco sa kanyang kuya. Hindi sa ganun bunso. Nagkakamali ka. Kung ganun ay, sagutin mo ang tanong ko. Nais kong maintindihan bakit sa dinami-dami ng perang pinadala ko, di mo pa rin naipahayos ang ating bahay. Luma pa rin siyang hanggang ngayon. Pasigang na sabi nito. Teka bunso. Di ko na yata nagugustuhan niyang tono ng pananalita mo. Karapatan ko magkaganito kuya. Ilang taon ko ding pinaghirapan ng pera na yun sa Saudi. Nintindihan kong pinanggagalitan ng galit mo. Pero ang ako sana ko na, ginastos ko lang sa walang kwentang bagay ang perang padala mo. Abay, ibang bagay na yan. Kung hindi ganun ang ginawa mo sa pera ko, asan mo ito dinala? Natigilan saglit si Elmer. Iniisip kasi nito kung ipagtatapat niya ang katotohanan ukol sa insurance ng inay nila o hindi. Alam niya kasi na may karapatan si Coco na malaman ang tungkol dito. Hindi ka makapagsalita kuya? May itinatago ka ba sa akin? Makulit na tanong nito. Coco, saka na muna tayo mag-usap. Mukhang nawawalan ka na kasi ng respeto sa akin. Umalis na lang bigla si Elmer sa harapan niya. Ano kayang ginawa ni kuya sa pera ko? Naamoy ko kasi na may inililihim siya ukol dito. Bulong ni Coco sa sarili. Pumasok na lang sa kwarto niya si Coco nang hindi kumakain ng hapunan. Mula noon ay dito lumabas hanggang sa mag-umaga na. Coco, gising ka na dyan. Halika na't kumain ng almusal na inihanda ko. Daw ako kasi papasok pa ako sa site. Anyaya ng Kuya Elmer niya. Hindi niya ito kinibo. Nainis pa rin kasi siya rito. Napapaisip tuloy siya kung itutuloy pa ba niyang pagbabakasyon doon o babalik na lamang siya ng Saudi. Bunso, gutom ka na ba? Paglalambing ng Kuya Elmer niya habang kinakatok nito ang pintuan ng kwarto ng kanyang kapatid. Alis na sana ito nang biglang bumukas ang pintuan at lumabas si Coco. Nung gabing yon, ay sabay naghapunan ng dalawa. Wala silang imikan hanggang sa mas maigi siguro kuya na dun muna ako kay na Tita Adele tumira. May mga ayusin kasi akong mga papeles para sa pagbabalik ko sa Saudi. Paalam ni Coco kay Elmer. Bunso, huwag mo hayaang ang galit mo ang manaig. Maaari bang pakinggan mo muna ako? Sagot ni Elmer. Hindi na kuya. Malinaw pa kasi sa sikat ng araw na nawala ang mga perang pinadala ko sa'yo. Ayaw ko nang malaman pa kung saan mo ito ginamit. Napakasakit mo naman magsalita, bunso. Huwag mo akusahan sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pagtatanggol ni Elmer sa sarili. Nanahimik na lang si Coco at tinapos lang nito ang kinakain. Pumasok na lang ito sa kwarto at iniwan ng kuya niya sa hapagkainan na nag-iisip kung ano ang kanyang dapat gawin. Kinabukasan ay nag-impake si Coco at pumunta sa kanilang Tita Adele na kapatid ng kanilang inay. Tinaglaan ay bumalik ito sa Saudi nang hindi na mamalayan ni Elmer. Ang gabing yon ang huling pag-uusap nilang magkapatid. Ginugol na lang ni Coco ang oras sa pagtatrabaho dahil natuto na siya
Hindi niya na pinadalhan ng pera ang kapatid. Nawala na rin siya ng ganang alamin kung anong kalagayan nito sa Pinas. After 2 years, muling naisipan ni Coco na bumalik ng Pilipinas. May paanyaya kasi sa kanya ang isang kumpanya rito upang maging trainer. Pagkalabas niya ng airport, may isang tao na makikita niya na magbibigay linaw sa alitan nila ng kanyang kuya. Coco? Ikaw ba yan? Bati ni Sofia sa kapatid ng kanyang ex na si Elmer. Oo, ako nga ito. Ate Sofia? Paglilinaw naman ni Coco sa kasalubong niyang magandang babae na nakasuot ng executive takasautan. Ang laki ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na Coco na nakilala ko noon. Puri niya sa binata. Swerte lang po ako sa pag-abroad dati. Ito nga, kagagaling ko lang po ng Saudi Arabia. Paglalahad nito sa kausap. Halika, let's have some coffee. May alam akong coffee shop na malapit dito. Sigurado ko na magugustuhan mong kape nila. Yaya ni Sofia. Salamat na lang ate. Maybe next time. Nagmamadali po kasi ako. May mga mahalagang papeles pa po kasi akong lalakarin. Naku naman, ngayon na nga lang tayo nagkita after so many years. Tapos tatanggihan mo pa ako. Samahan mo na ako. Kwentuhan naman tayo. Pangungilit nito. Nakonsensya si Coco sa tinura ni Ate Sofia niya. Simula kasi naging girlfriend siya ng Kuya Elmer niya. Tinuring niya na itong kapatid. Sige na nga po. Miss ko na rin kasi mga kwento niyo. Pambobola niya rito. Nang maitago ang pagkiilang sa kanya. Hayan, pakakasama ko na naman ang paborito kong bunsong kapatid. Pagbibiro ni Sofia. Habang tumatawid sila, papunta sa kalapit na coffee shop. Pagdating doon ay, naupo ang dalawa sa isang sulok. Mas okay kasi doon dahil walang istorbo sa kanilang dalawa. So, how's life been for you? Bungad na tanong ni Sofia kay Coco. Ito po, nakadalawang beses nang nagbakasyon dito sa Pilipinas. Sagot naman ni Coco. Ano naging work mo sa Saudi? Hindi ba't nag-aral ka ng automotive repair sa TESDA? Opo ate, isa na po ako ngayong head mechanic sa kumpanyang pinapasukan ko. Wow, that's great. At least yung sakripisyo mo sa pag-aaral is paying off. Tama po. Kung hindi po ako napag-aaral sa TESDA, malamang isa lang po akong hamak na janitor sa atin. Pabiro niyang tugon. Actually, tinanggap ko po yung offer ng isang kumpanya dito sa Pinas na i-train ang kanilang mga employees habang nakabakasyon ako rito. Asinsado ka na talaga, di na kita maabot. Hindi naman po sa ganun Ate Sofia. Sinisibagan ko lang naman ang pagtatrabaho habang may mga oportunidad akong natatanggap. Magandang prinsipyo yan sa buhay. As they always say, strike while the iron is hot. May iba pala ako, si Kuya Elmer mo, kumusta na siya? Wala pa akong balita sa kanya ate. Simula kasi nagbakasyon ako rito sa Pinas. 2 taon nang nakakaraan ay di na kami nag-uusap. Paglalahad ni Coco. Bakit naman? What happened? 2 na nga lang kayong magkapatid eh. Wala pa kayong komunikasyon sa isa't isa? Nagtatakang sabi ni Coco. Nag-away kasi kami the last time na umuwi ako dito. Nalaman ko na wala man lang siyang naipon sa perang pinapadala ko sa kanya. Tinanong mo ba kung bakit? Sinis ko po ay di ko na nagawang usisain pa kung bakit ate. I just closed the doors on him. Nako, hindi mo nga alam ang punot dulo ng lahat. Why he hasn't saved a single dollar? Anong ibig mo sabihin Ate Sofia? May mga alam ko po ba tungkol sa Kuya Elmer ko na dapat ko malaman? Nabigla si Coco sa tinura ng ex ng kuya niya. That's why, medyo nagtaka siya. Oo Coco, at sana huwag makadagdag galit sa Kuya Elmer mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Ano nga po yun ate? Tanong niya na medyo mataas ang tono ng boses niya. Hindi totoo na insurance proceeds ang sumagot sa pag-aaral mo sa TESDA. Bigla nang laki ang mga mata ni Coco sa narinig. Nagsinungaling lang siya sa'yo. Kapag nalaman mo kasi kung saan talaga niya kinuha ang pera, ay baka hindi mo ito tanggapin. Pagpapatuloy ni Sofia. All your Kuya Elmer wants is for you to pursue your dream na makapag-abroad. Wala naman talagang insurance policy ang inerosing nyo. Nangutang siya sa isang negosyante para makapag-aral ka. At malamang sa hindi, ang perang pinapadala mo sa kanya ang ipinambabayad niya rito. Illegal kasi ang negosyo ng taong pinanghiraman ng kuya mo
Kapag di siya nakabayad on time, posible siyang ipapatay nito. Naintakutan si Coco sa kanyang narinig mula sa Ate Sofia niya. Ang ginawa pala niya sa kuya niya ay mas lalong nagpahirap sa buhay nito. Bukod kasi sa hindi ito kinakausap ay, di pa niya ito pinapadalhan ng pera. Ano kayang maaring niyang gawin? Ngayon nasa Pinas na siya, baka naman hindi pa huli ang lahat para hanapin niyang kuya niya at tulungan ito. He badly needs your help, Coco. Kailangan mong puntahan ng Kuya Elmer mo. Naintakutan siya sa sinabi ni Ate Sofia niya. Sige ate, kung sakali ba'y maaari mo akong samahan? Tanong nito. Siyempre naman, kahit ex ako ng Kuya Elmer mo ay, di pa rin kayo naiba sa akin. You have been a valuable part of my life. Tugon ni Sofia. Kung di lang sana matigas ang ulo ng kuya mo, edi sana'y engineer na rin siya katulad mo. Patuloy nito. Patatapusin ko lang po ang training ng mga mekaniko sa kumpanya na nag-imbita sa akin dito sa Pinas. Tapos po ay, samahan niyo na lang ako kay kuya. Okay, Coco. Bigay ko na lang sa iyo ang number ko para matawagan mo ako. Sabi ng Ate Sofia niya. Naghiwalay ng dalawa matapos nilang magkwentuhan. Makaraan ng isang linggo ay nagtungo na sila sa kanilang bahay upang kausapin ang Kuya Elmer niya. Elmer, andito ka ba? Tawag ni Sofia sa kanyang ex. Matagal bago may sumagot. Nasa likod ako ng bahay. Sino po sila? Sagot ni Elmer. Sofia, si Sofia ito. Nagulat si Elmer sa narinig. Agad itong tumalima at nagtungo sa harapan ng bahay. Sofia? Bakit ka nagpunta rito? Kahit tagal ng panahon na di tayo nagkita. Bati nito sa kanyang ex. Anong ginagawa mo rito? Usisa niya rito. Kasama ko si Coco. Pagtatapat ni Sofia. Biglang nagbago ang mukha ni Elmer. Hindi pa rin niya kasi makalimutan ang ginawa ng kapatid niya sa kanya 2 taon nang nakakaraan. Pwede ba? Tigilan niyo nang alitin yung dalawa? Utos ni Sofia. Alam na ni Coco kung saan mo ginamit ang perang pinapadala niya. Andito siya ngayon para malaman kung paano kanya tutulungan. Talaga, Coco? Tama bang sinasabi ng Ate Sofia mo? Oo, kuya. Pasensya na kung napagbintangan kita noon at hindi ko man lang pinakinggan ng paliwanag mo. Salamat, Coco. At naiintindihan mo na ang kalagayan ko ngayon. Sabi ni Elmer. Bakit kailangan mong gawin yun, kuya? Hindi ka ba natatakot na maaari ka nilang saktan kapag di ka nakabayad? Handa akong harapin ang lahat para sa'yo. Ang nais ko lang ay matupad mong iyong pangarap na maging mechanical engineer. Sa wakas ay nagkasundo ng magkapatid. Hayaan mo, kuya. Tutulungan tayo ni Ate Sofia. Isa na kasi siyang ganap na abogado ngayon. Pagmamalaki ni Coco. Totoo ba yan, Sofia? Yes, Elmer. Isa na akong abogado. At handa ko kayong tulungan. Labanan sa korte ang mga pinagkakautangan mo. Tuwang-tuwa si Elmer sa narinig. Nakaisip kasi siya ng pag-asa na maaring magkabalikan pa sila ng kanyang ex. After all, si Sofia ang first love. And as the saying goes, first love never dies. Inilad niya ang lahat sa dalawa kung paano siya nabaon sa utang. Ang dahilan bakit di niya matapos-tapos na bayaran ang utang niya ay dahil sa napakalaking interes nito. Kumbaga, ang mga perang pinapadala ni Coco ay naging bayad lang na interes. Hindi pa nababayaran ang buong halaga na nautang niya. At dahil hindi siya pinadalhan ng pera ng kapatid ng 2 taon ay mas lalo lang itong lumaki. Nanganganib ng buhay niya sanhi nito. Ganito na lang gagawin natin. Paimbestigahan ko ang taong pinagkakautangan mo. Hanap tayo ng ebidensya na magpapatunay ng gawain niya illegal. Mungkay ni Sofia. At kapag sapat nang nakuha natin, iakyat natin sa korte ang kaso mo. Babaliktarin natin siya. Ang lalaki na yan ang magbabayad sa inyo. Paniniyak nito. Tama yung naisip mo, ate. Kung tutuusin ay sila dapat ang may atraso sa kuya ko. Sang-ay ni Coco. Ano sa tingin mo, Elmer? Baling ng ex niya sa kanya. Okay naman yung gagawin yung dalawa. Ang kinakatakutan ko lang ay may mga guns ang taong yun. At marami na akong kilalang mga nagkakautang sa kanya na ipinapapatay niya.
Kung seguridad ang inaalala mo ay makakatulong ako dyan, sabi ni Sofia. Mag-file tayo ng blotter sa pulisya para anytime na subukan nilang saktan ka ay alam ng mga otoridad kung sino ang arestuhin. Pansamantala, dun muna kayong dalawa sa bahay namin sa Tagaytay. Kailangan kasing makalayo kayo rito para habang naghanap tayo ng ebidensya ay safe kayo. Salamat ate. Sagot ni Coco. Narinig mo ba yung kuya? Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo pababayaan ni Ate Sofia. Dagdag pa niya. Payag na ako. Kailangan nating magbayad sa ginawa nila sa buhay ko, sa buhay natin. Pagpayag ni Elmer. Makaraan ng ilang araw ay nagsimula ng plano ng tatlo. Tulad ng napag-usapan ay doon muna natili sa bahay, bakasyonan ni Sofia ang magkapatid. Nagkakasaya ng dalawa nang biglang may tinanong si Coco sa kapatid. Mahal mo ba si Ate Sofia, kuya? Ha? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang, kuya. Napapansin ko kasi ang mga malalagkit mong tingin sa kanya sa tuwing nagkakausap kayo. Siyempre, namamangha ako sa kabaitan niya. Palusot ni Elmer. Ano talagang totoo? Sige, hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagtatapat sa akin. Pananakot ni Coco. Bunso, si Ate Sofia mo ang first love ko. Walang ibang babaeng papalit sa kanya sa puso ko. Abay, kung patatawarin niya ako sa katigasan ng ulo ko noon, magiging kami ulit. Di pa naman huli ang lahat, kuya. Malay mo tadhanang dahilan kung bakit kami nagkita sa airport at samahan niya ako. Paliwanag ni Coco. Maaari nga. Pero puso pa rin niya magdidikta kung magiging kami ulit. Masarap ang usapan ng magkapatid sa balkonahe. Kaya't di nila namalaya na andun na pala si Sofia at narinig niyang lahat. Kapag pinatawad ba kita, aamin ka na mahal mo pa rin ako? Tanong nito kay Elmer. Nagulat si Elmer sa narinig. Sanhi upang mapalingon nito sa pinanggalingan ng tinig. Oo naman, mahal na mahal pa rin kita, Sofia. Wala akong ninanais kundi ang makasama ka habang buhay. Sigurado ka na ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman binobola mo lang ako. Paniniguro ni Sofia. Buksan mo ang puso ko at makikita mong pangalan mo ang nakaukit rito. Paghamon ni Elmer. Nagkalapit ang dalawa at nagyakapan. Hudyat na sila na ulit. Masayang masaya si Coco sa nangyari. Ngayon ay buo na naman ang pagkatao ng kuya niya. Kasama niya na ulit ang Ate Sofia niya at di na sila maghiwalay ulit. Sa mga sumunod na araw ay nakapag-ipon ng sapat na ebidensya ang investigador na inutusan ni Sofia. Ibinigay nito ang mga iyon sa kanya. Pinag-aralan niya ang mga ito. Tunay na pag-alaman niya na sila pa lang ang drug dealer, ang lalaki nagpautang ng pera kay Elmer. Marami na itong kaso dahil may kapit ito sa taas ay nakakalusot ito at magaling itong manuhol. Mambaliktad ng mga nakakalaban sa korte. Nilitis ang kaso ni Elmer laban sa lalaki na nagpautang sa kanya na si Mr. Abad sa korte. Mr. Elmer Jimenez, maaari mo bang isalaysay sa korte itong buong pangyayari? Utos ni Attorney Sofia habang nakatayo ito sa harapan niya na nakasuot ng executive na damit. Naghanap po ako noon ng mautangan para pantustusan sa pag-aaral ng kapatid ko. Pangarap niya kasi ang magkolehiyo eh. Ulila na po kami kaya't ako nang tumatayong magulang niya. Nang malaman ito ni Mr. Abaday, agad niya akong nilapitan. Nag-offer ito na pautangin niya ng ganung kahalaga sa ganitong interes lamang. Dahil desperado ako at lumalabas naman ang kanyang sinabi na malit lamang interes ay pumayag po ako. Lingid sa aking kaalaman ay isa pala siyang mapagsamantalang tao. Ang interes palang sinasaid niya sa kontrata ay pang araw-araw at hindi kada buwan. May katibayan ka ba sa sinasabi mo? Dagdag na tanong ni Sofia. Opo, dala ko po ngayon ng kopya ng kontrata na pinirmahan ko na nagsasaad na buwanan ng interes at hindi po arawan. Your Honor, may I present this document as Exhibit A? Sabi ni Sofia. Evidence accepted by the court. Sagot naman ng hukom. Nagpatuloy ang paglilitis. Ang abogado naman ang nasasakdal. Ang nag-cross-examine kay Elmer. Medyo may kayabangan ito na parabang nakakatiyak na ito ng pagkapanalo kahit hindi pa man niya natatanong si Elmer. Mr. Elmer Jimenez,
Nakatapos ka ba ng high school? Pag-usisan nito. Opo. Sa San Isidro National High School po. Ako graduate. Marunong ka bang magbasa? Oo naman po. Kahit high school lang pong natapos ko ay hindi pa ako mangmang. Sa aming eskwelahan, hindi ka gagraduate kapag di ka marunong magbasa. Binasa mo bang mabuting kontrata bago mo ito pirmahan? Siyempre naman. Malaking halaga po ng perang hiramin ko. At kailangan ko pong matiyak ang legit ito. Hinimay-may ko lahat ng bawat detalye. Lalo na yung bahagi ukol sa halaga ng babayaran at interest na ipapataw sa nahiram kong pera. Naintindihan mo ba lahat ng mga termino huliyang nakasaad sa kontrata? Pagdidi ng abogado. Tulad ng nabanggit ko, hindi pa ako mangmang. Nakakaintindi po ako kahit po malalim na salita. At saka nung panahon na pinirmahan ko ang kontrata, dala ko ang lumang packet dictionary ko. Ito ang nakatulong sa akin upang malaman ang ibig sabihin ng bawat salita sa kontrata. No further questions, Your Honor. Tugon ng abogado. Sumuko na lamang ito kasi kahit anong pagdidiin niya na mangmang si Elmer ay di niya ito magawa. Hindi niya lubos sa kalain na kahit pasaway ito sa eskwelahan at isa itong hamak na construction worker, ay marunong pala itong magbasa. Hindi umubrang dirty tactics sa ginawa ng abogado. Napaghandaan kasing mabuti ni Elmer at Sofia ang maaring gawin ito matapos nilang mabasa ang naging resulta ng dating kaso ng nasasakdal. Nakailang pagdinig pa ang kaso ni Elmer bago basahan ng korte ang nasasakdal. Umasang tatlo na makakamit na rin nilang hustisya. Has the jury reached its verdict? Tanong ng hukom. Maaari bang tumayong nasasakdal? Utos nito. Sinimula ng basahin ng head ng jury ang hatol. Para sa kaso laban sa iyo, ukol sa paggigipit mo kay Elmer Jimenez, ukol sa kanyang utang. Hinahatulan ka namin ng guilty beyond reasonable doubt. At para naman sa kaso ng panloloko ukol sa paniningil mo sa utang niya, guilty. Naghiyawan ng mga taong nanunood. Nadalo sina Elmer, Coco at Attorney Sofia. Dahil dito ay natulungan na rin nila ang ibang mga taong inapi ng lalaking ito. Inutusan din ito bayaran ng mga sobrang perang nakulimbat niya mula kay Elmer. Naibalik lahat ng perang pinaghirapan ni Coco. Nadagdagan pa nga ito. Naipagawa na rin ng magkapatid ang kanilang bahay. Kasabay nito ay ipinagpatuloy ni Coco ang pag-aaral nito sa kolehiyo. Hinangaan siya sa universidad dahil sa kanyang angking talino. Ikinasal sina Elmer at Sofia na nirahan ng dalawa sa Tagaytay. Samantalang si Coco ay nanatili sa bahay nila. Naroon kasi ang alaala ng kanyang mga magulang na nagsumikap upang maitaguyod ang pag-aaral nilang magkapatid. Oops! May break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Engineer Coco, ano pong gagawin natin sa sasakyan na ito? Tanong ng isa niyang tauhan. Tignan niyo ang throttle valve. Baka barado ito kaya't hindi siya umaarangkada. Kapag tinatapakan ng driver ang accelerator. Utos niya. Tama nga kayo, engineer. Medyo maluwag ang cable. Kailangan po itong higpitan. Sagot ng tauhan. Gawin mo na kung ganun. At nang matest drive na yan mamaya. Humingi na kasi ang pamahalaan ng demonstration sa Sabado. Kailangan nating matiyak na di tayo papalpak. Sige po, Engineer Coco. Masusunod po. Nang maging mechanical engineer si Coco ay nagpatayo na ito ng sarili niyang kumpanya na gumagawa ng mga air-conditioned hybrid buses. Isa ang kanilang kumpanya na nakakuha ng kontratang mula sa pamahalaan para sa pagdisenyo ng tinatawag nilang mga modernized buses. Dahil sa galing nito bilang engineer, hinangaan ng kapwa Pinoy niya at maging mga dayuhan ang kanyang madisenyong sasakyan. Sa kasalukuyan ay napakadami nilang orders mula sa ibang bansa. Ang kwento ni Coco ay nagpapatunay lamang na kaya nating tuparin ang ating mga pangarap, ano man ang pagsubok na kaharapin natin. Kailangan lang ay pagtsatsaga at pananalig sa Diyos na magagawa natin to. At sa tulong na rin ng ating pamilya na siyang nagbibigay ng lakas sa araw-araw upang magpatuloy tayo sa pagtupad ng ating pangarap
hanggang sa maabot natin to. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Yen Kolyama. At ang sabi niya ay, sobrang emotional ang love story nila Sandro at Mori. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko habang ako'y nakikinig. Mabuti na lang, hindi mahal ni Sandro si Tatiana. Siya lang ang nagmahal kay Sandro. At saka mahal ni Sandro ang kanyang asawa na si Mori. At sa wakas naging sila at patuloy ang kanilang pagmamahalan. Happy ending sila. Salamat Ate Jane sa magandang kwento na in-upload mo sa mga tagapakinig. Salamat Miss Narrator at Miss Writer sa pag-deliver ng magandang kwentong pag-ibig. Happy listening from Davao. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.